Kasi ngayon ko lang napanood etong balitang ito. Eto mga kababayan ay kababalita lamang kani-kanina na kung saan, 'di ba nakalabas na ng bansa etong si Matubato. And then nung lumabas pala siya ng bansa, may bago pala siyang in-expose mga kababayan. Medyo maselan nga lang 'to, pero ibayan nyo na lang yung sikmura ninyo sa mga maririnig nyo mga kababayan. Kasi napakatindi po ng mga bagong isiniwalat nitong si Matubato. Ano po, laban po dito at patungkol dito kay Digong at kung paano nila, kung ano yung ginagawa nila dun sa mga nabibiktima ng Davao Death Squad. So eto, i-play po natin. Muli ang issue kay Edgar Matubato dahil sa lumabas na artikulo sa The New York Times nito lamang Enero 5. Sa article po na sinulat ni Hannah Beach at may mga larawan ng tanyag na photographer na si Jess Aznar, sinundan nila si Matubato sa kanyang pagbuslit ng Pilipinas sa tulong ng dalawang pare. Ito raw ay para mapasailalim na siya sa International Criminal Court sa Europa. Pero higit sa lahat, nagbunyag si Matubato ng mga dagdag na detalye sa kanyang umunang papel bilang miyembro ng Davao Death Squad. Ilalarawan po namin ang ilang detalye dito dahil ang New York Times article ay hindi po nababasa ng maraming Pinoy. Halimbawa, at pasintabi lamang po. Eto, pakinggan nyo mabuti ha. Pakinggan nyo mabuti kung gaano ito katindi. Mga kababayan, siguro baka liitan ko na lang. Wait lang, liitan ko pa. Kasi baka maano ko eh. Yan. Yan. Ayon sa kwento ni Matubato kay Beach, isa sa mga trabaho niya ang paghiwa-hiwalayin ang katawan ng mga biktima ng Davao Death Squad. Liban sa tatanggalin ang ulo, kamay at paa, tatanggalin pa raw ang mga laman ng tao at saka isisilid ang ulo sa loob ng katawan. Grabe, no? Dagdag pa niya, tinatanggal niya ang mga tainga na walang totoong dahilan. Pero pag nagsimula na raw siya, dire-diretso na. Biruin nyo mga kababayan ha, after nila itumba, yung mga tao na ipinapatumba nitong si Digong, ang ginagawa nila, tinatanggalan nila mga kababayan ng internal organ. Tinatanggal nila yung mga laman loob and then mga kababayan, tinatanggalan nila ng tenga, kamay at tapos kamay at paa. Ganun po katindi. Mga kababayan yung ginagawa ng Davao Death Squad, doon po sa kanilang mga nabibiktima na ipinatutumba nitong si Digong. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Pasintabi rin po sa susunod na detalye, sinabi rin daw ni Matubato kay Beach at isa pang DDS, nagsabi rin kay Beach, na minsan nilang tinikman ang isa sa kanilang biktima. Grabe. They grilled and ate the flesh, each bite tightening the bond between the hitmen. Iniihaw nila mga kababayan tapos sa kanila tinitikmang kinakain nila yung kanilang nabibiktima. Ganun po ang ginagawa nila mga kababayan. Biruin nyo ha kung gaano katindi yung mga tauhan nitong si Digong. Ganyan po katindi. Tapos yung iba, sigaw pa ng sigaw na Duterte is the best. Duterte is the best. Kung the best yan mga kababayan, hindi niyan magagawa na ipatumba yung mga tao, lalo na yung mga kagalit niya sa politika. Lalo na yung mga taong kinagagalitan niya at yung mga taong bumabatikos po sa kanya. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Lahat daw ng ito, ikinahihiya at nagsisisihan ni Matubato ngayon. Hindi raw siya humihingi ng patawad o ng immunity, handa raw siyang parusahan, basta't maparusahan din daw ang nag-utos sa kanila. Tama! At yan, ayon kay Matubato, ay si dating Davao Mayor Rodrigo Duterte. Sa umpisa raw, inisip nila na mabuti ang kanilang ginagawa na patayin ang mga umano'y salot ng lipunan. Pero kalaunan daw, nasama na rin sa hit list ang mga kalaban sa negosyo at sa politika. Ayon kay Beach, nag-counter-check daw siya ng mga detalye ng kwento ni Matubato sa ibang mga umaming DDS members at tugma raw karamihan ng mga detalye. Unang lumitaw si Matubato taong 2014 nang humingi siya ng tulong sa Commission on Human Rights. Kalaunan, ginawa po siyang testigo ni dating Senadora Laila De Lima sa investigasyon sa mga EJK ng Senate Committee on Justice noong 2016, Grabe. kung saan chairman dati si De Lima. Pero siguro mga kababayan, nung si Duterte ay mayor pa lamang, ang ipinamulat niya siguro dito kina Matubato na yung ginagawang pagtutumba ng tao nitong sina Matubato okay lamang at tama kasi tinatanggal nila, inaalis nila yung salot ng lipunan. Kaso nga lang ang problema, habang tumatagal mga kababayan, naiiba yung mga inuutos nitong si Duterte kasi yung mga kinagagalitan niya, yung mga kalaban niya sa politika mga kababayan at siguro yung iba pa doon kalaban nila sa negosyo, napapalagay na sa list ng mga itinutumba nilang tao. At siguro mga kababayan,
yung iba sa mga napalagay sa list nitong si Digong, yung mga broadcaster o mga radioman na bumabatikos po ng matindi dito kay Duterte nung siya ay mayor pa lamang po. Mga kababayan, siguro yung mga radioman na nakakapansin na mga anomalya, mga maling ginagawa nitong si Duterte, baka napalagay din do sa list ng mga ipinapatumba nitong si Digong. Kaya nga kung titingnan yung mabuti mga kababayan, nung una, siguro sinilaw niya etong sina Matubato na okay lang yung ginagawa nyo, tama yan. Maganda yung pupuntahan yan kasi tinatanggal natin, nililinis natin ang Pilipinas, tinatanggal natin yung mga salot ng lipunan. Pero kalaunan, nakikita ni na Matubato na naiiba na. At ang itinutumba na nila yung mga kalaban na ni Digong sa politika mga kababayan. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Nabulaanan ng ilan sa mga pinangalanan niyang DDS members ang kanyang pahayag at kasama sa mga kumontra sa kanyang Senate testimony ang dating Davao policeman na si Arturo Las Cañas. Pero matapos ang ilang buwan, bumaligtad din si Las Cañas at kinumpirma ang mga sinasabi ni Matobato. Katunayan, si Las Cañas pa raw ang naging handler ni Matobato. Nakada may sasabihin etong si Digong mga kababayan na ikapapalpak ng karera sa politika nitong si Digong na andyan dyan si Panelo para linisin yon. Katulad na lamang mga kababayan, ito yung isang halimbawa. Ito yung isang halimbawa na nilinis ni Panelo yung kalat ni Digong. Nung nagkwento etong si Digong na nung siya ay teenager pa lamang, pinasok niya yung katulong at hinipuan niya mga kababayan. Di ba, kalauna nagpaunlak ng pahayag etong si Panelo at inililihis po niya yung kwentong yon, yung topic na yon at pinapalabas niya na hindi daw po totoo yun at nagbibiro lamang daw etong si Digong. Pero habang kinikwento ni Digong yon mga kababayan, seryoso siya. Seryoso siya na sinasabi yung mga bagay ng pangmumolestya o pambabastos niya mga kababayan sa babae nung siya ay teenager pa lamang. At yan yung halimbawa na nililinis nitong si Panelo yung kalat nitong si Digong. Na ikapapalpak nitong si Digong sa kanyang karera sa politika. Ngayon ipagpatuloy pa natin. At pati na rin ni Las Cañas. Lahat daw ng mga ito ay guni-guni lamang na mga kaaway ng mga Duterte. Kalaunan, nag-ibang bansa si Las Cañas. At huli natin narinig na hawak na raw siya ng International Criminal Court or ICC bilang po isang testigo laban kay dating Pangulong Duterte. Si Matobato naman medyo natagalan sa proseso. Pero nung nakaraang taon, wala, cut na yun mga kababayan. Pero anyway, napakaliwanag naman mga kababayan yung sinasabi dito na kung saan, eto daw si Matubato may mga bagong expose. At yun nga yung ginagawa nila do sa mga nabibiktima nila na mga taong naitutumba nila dahil sa utos ditong si Duterte. Pero napakatindi mga kababayan yung isa sa mga sinabi niya dito na kung saan iniihaw nila yung tao tapos kinakain nila. Ganun po katindi mga kababayan, etong mga hitman nitong si Digong. So kayo, ano mga kababayan ang opinion ninyo? Hingil po dito sa mga expose nitong si Matubato. Kasi nga naman, sinilaw sila eh. Una pa lamang sinilaw sila nitong si Digong na okay lang yung ginagawa nila dahil nagbabawa sila ng mga salot ng lipunan. Pero kalaunan mga kababayan, ang inaalis na pala nila sa lipunan ng Pilipinas ay yung mga kaaway na o mga karibal na nitong si Duterte sa politika. So